na sadlak sa dusa. Hey, hey! Good morning! Puwersa 99.9 Itza Puera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa masulok ng mundo. Sa gitna po ng matinding pagbabaha na inabot po na sa ating bansa, ano po? Lalong-lalo na dito po sa Metro Manila na siya pong laging inaatake ng baha, abay samut-saring patutsada, pagdududa, mga haka-haka, nakatakot-takot na pondo sa mga proyektong flood control ay napupunta lamang sa bulsa ng mga mambabatas. And so, kahapon nga ba? Tama, tinupad na ni PBBM ang binitawang pangako nung nakaraang SONA. Pangakong paiimbestigan at kakasuhan ang mga tinatawag niyang walang hiya. Mahiya naman kayo sa pamahalaan. So, kaugnay po ng ikinakasang investigasyon, nananawagan ng Pangulo. Nananawagan siya sa mga soberanong mga mamayang Pilipino na tumulong sa pagtukoy ng mga proyektong multo, disparinghado, kinatkong ang pondo o manumalya. Sa simpleng salita, ang pagproseso. And so ang tanong, ang nagmamakawa para po ating itanong sa ating mga sarili, magtatagumpay kaya ang ganitong diskarte ng Pangulo? Well, of course, lahat po tayo umaasam-asam na sana all magtagumpay. Po. Pero alam mo na, may mga bagay-bagay na dapat natin ikonsidera. At yan po ang ating kikilatisin sa episode po na ito. Diyan lamang po kayo, kumapit lang kayo ng todo para huwag kayo malaglag sa kinauupuan po ninyo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kilatis Lagare, founder po ng Philippine Trial by Jury Movement at ng political arm nito, ang partido KKK 2.0 Demokratiko, nating puwersa 99.9% Itza Puera. Panahon na po na ipagpag po natin ang ating pagiging Itza Puera at atin pong panindigan ang ating pagkasoberano kung saan ang kataas-taasang kapangyarihan sa bayan na ito ay nasa sa ating mga kamay. Sandamakmak po ang ating boto, gamitin po natin para sa kapakanan, karapatan at kinabukasan natin. Puwersa 99.9 Itza Puera, hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon, kundi maging sa mga susunod pa na salinlahi till His kingdom come. Gamitin natin yung ating sagradong boto. Pag nagkanya-kanya po tayo, alaho tayong sa kangkungan po tayo dadamputin. Pero katulad ng prinsipyo ng walis tingting, pag tayo po'y nagbuklod-buklod at ang ating bigkis ng pagkakaisa ay yung kapakanan, karapatan at kinabukasan po natin pare-pareho, the best in the world. Wala na pong iba pang bigkis na mas titindi pa riyan. Po? Juror advocacy. Juror people power revolution. As in, empowering we, the sovereign, but powerless Filipino people as jurors sa hukuman trial by jury of we, the people, siyempre, po. So, isa na po natin ang kinatisan, ladies and gentlemen of the jury, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr.
Pasok, Ginoong Pangulo. For those who are not up to, DepDev is what NEDA used to be. We just renamed it. So it's not called the Department of Development. So anyway, ang gagawin naman ng DepDev, titignan niyo yung papel and see what happened, where it went. Tapos yung mga really very problematic areas, siguro papupuntahan nila. But how many areas can they go to? We were talking about 9,000 projects. Hindi na mapupuntahan lahat. Kaya para sa akin, napakahalaga ang kontribusyon at ang mga komento, ang mga reklamo, ang mga video, mga picture na ipapadala sa atin ng taong bayan. This will not work. This whole process will not work unless people are involved. It is not going to be enough if only government is involved, if only DepDev is involved, if only Public Works is involved, if only the Office of the President is involved. We need everyone involved because, I don't know, 80 million, 90 million pairs of eyes are better than all the eyes in the entirety of government. So, again, let me stress that it is exceedingly important that people get involved. So, lahat ng hinain ninyo, kasama loob ninyo, yung nagre-reklamo, frustrated kayo, dahil nakikita ninyo, wala namang kayong malapitan. Ito na yung chance ninyo. Ito na yung chance ninyo. Meron na tayong website. Ang isusulat ninyo doon sa report, ito na tayo sa na report, ang isusulat ninyo doon sa report, ako mismo ang babasa. Yan ang asahan ninyo. Babasahin ko bawat isa. Wow! Thank you, Mr. President. The last question, Mr. President. Babasahin ni Pangulong Bongbong Marcos ang report, ang ulat ng mga mamayan, isa-isa. Grabe ha? Pambihira. Ngayon lamang po nangyari ang ganito pong kalakaran sa ating bayan. Po, pambihira pa kay sa patis. Ano po? Well, anyway, alam niyo po, yung ginawa ng Office of the President na binalandra sa website per barangay, ito pong mga proyekto ng flood control, abay, the best po ito. Transparency 101. Transparency in governance at its best. Opo. Pero alam mo, Pangulo, baka pwedeng isama mo na rin sa listahan, no ha, ang mga ayuda. Kung kaninong mayor napunta, kung kaninong congressman napunta, no ha, per barangay. Nang sa ganon, ito pong mga barangay, ang mga mamamayan sa barangay, pwede po nila na i-check. Oh, ba? Baka magtataka sila. Oh, teka muna, ba't nandiyan ang pangalan ko eh? Ala naman ako natanggap ni Singkong Duling. Hindi po ba? At iba pa rin po mga proyekto. Yung kalsada, yung ano po, mga barangay outpost, ano po. Lahat na ng proyekto. Alam nyo ngayon, napakadali na lang, Pangulo eh. Diba? Igawa mo lang ng Facebook page. Oh. Facebook page, ang bawat barangay. Oh. Sila na mismo gumawa. Halos walang gastos yan eh. Diba? Internet lang. Diba? So, yan talaga makikita natin ang transparency at yung pong counter-checking, validation na gagampanan ng mga mamayan, abay, the best. No? Yan po ay makapagdudulot ng good governance. Although, may kulang pa po yan. At yan po ang ating pupuntahan. Maya-maya lamang po ng konti. So again, kudos doon po sa per barangay, no, na mga flood control project. Mga, kasama na rin siguro dyan yung mga, ano ba tawag nila roon, yung may mga bomba pa ng tubig para imbaha eh. Diba?
pumping station. Yun. And so, ano tayo? Balik na tayo rito sa ating main event. Ano po? Alam niyo po, patriotikong tungkulin talaga ng mga mamayan, no ha? Ang kasali sa governance sa demokratikong bansa. Na government of the people, by the people, for the people. Wala namang ganun sa diktadoryang bansa eh. Walang ganyan sa China. Takot na takot ang gobyerno sa kanilang mga mamayan, kaya kung todo o gwardiya sarado nila yung mga mamayan, pati mga mukha. Yan pa gustong gayahin ng mga ungas dyan sa Kongreso eh. Di ba? Para mamonitor yung mga mamayan, mga ungas. Hindi nila alam, yung mga ignoramo sila sa tunay na hugis kulay anyo ng demokrasya. No? So, again, patriotikong tungkulin po yan ng mga mamayan. Kung kaya, di ba, meron nga tayong 5 pillars of justice eh. Di po ba? Kung saan ang unang-una po, no, komunidad. Unang-unang haligi, no, ng demokratikong bansa sa pagpapatupad, no, ng justice system. Ano po? Para makamtan, siyempre, mapanday ang makatarungan at makataong lipunan, komunidad. Lahat po ng mga mamayan. Patriotikong tungkulin nila. Ang isuplong sa kinauukulan ang lahat po na anomalyang nakikita nila. Maging pribadong mamayan ka man o kaya ikaw ay empleyado ng pamahalaan. Janitor ka man o kaya ay magtimpla ng kape, clerk, maging ikaw man ay accountant sa Office of the Vice President, sa DPWH, tungkulin mong patriotiko na magsumbong sa kinauukulan. Saan ka ba magsusumbong? Pag may nakita ka ng ganong, dito po sa limbawa ang ating ngayong nakabalandra, ay yung po proyekto ng flood control. So pag may nakita ka anomalya, dito po sa inilalapag ng Pangulo na sistema, magsusumbong ka sa kanya. Kawawa naman ang Pangulo. Dadapaan niya yung libo-libo ng mga proyekto. Nakayanan niya ba mag-isa yun? At siyempre, yung po magsusumbong sa sistema natin ngayon, kung dumiretso man siya sa ombudsman, kasi kung ang kakasuhan ay yung empleyado ng gobyerno, taga DPWH, sa ombudsman. Kung mga kontratista naman, doon ka sa Department of Justice pupunta. So, anong proseso? Kung magsusumbong ka, abay gagawa ka pa ng verified complaint. Gagawa ka pa na pinapit. Ipapanotaryuhan mo pa. Mangangarap ka pa ng mga ebidensya at ikaw ang magtatrabaho. Kahirap Ngunit, wala din kasiguraduhan. Halimbawa, nilapag mo sa ombudsman, paano tayo makakasiguro na hindi matindi ang kapit ng isinumbong mo? Pag matindi ang kapit nun, ikaw na nagsumbong, ikaw pa makukulong. Diba? Paano tayo nakakasiguro na yung po isinumbong natin sa ombudsman o kaya sa DOJ, pagka mga kontraktor, po, ay walang kapit sa Pangulo. Kung saan dikit niya? Kamag-anak incorporated. Yung mga nagpanalo sa kanya, nandaya sa halalan para siya niluklok sa gobyerno. Paano? Wala mangyayari. Hindi po ba? Pagkatapos, ipalagay na. Alisan mo, kasi dumiretso na ito sa mula komunidad, dumiretso na sa prosecution. Okay. So, ikaw halimbawa, hindi ka dumiretso sa ombudsman o kaya sa DOJ, sinumbong mo sa pulis. Hoy, mamang pulis, ito nga, pakiano mo ito, imbestigahan mo ito, pagkatapos ay igawa mo ng, ikaw na ang tumayo na complainant. Trabaho din ng pulis yan eh. Hindi po ba? Ngayon, anong gagawin ng pulis?
Pag nakita niya na si congressman o si mayor ang may tangan ng proyekto, o di siyempre, medyo magbibisita iglesia siya kay mayor, kay congressman. Mayor, Kong, paano ba to? Merong nagreklamo rito, inibisigahan ko ito, mukhang kayo po ang may tangan ng pondo nito, ano bang gagawin natin dito? Oh, diba? So, hindi malayong mangyari na sasabihin ng mayor o kaya ni congressman sa pulis, bata, magpakuya-kuya-kuya ka muna doon sa isang tabi. Ito, pambili mo ng gin para habang nagkukuya-kuya-kuya ka doon, meron ka tinutoma. Pagkakulang pa yan, dagdigan pa natin. Para may ka-table ka doon. Ito naman sa pagka-table mo. Ito pampulutan. At ito naman yung sa mga barkada mo riyan na gusto mo makaumpukan. Hindi malayong ganun. Di ba ganun naman talaga ang kalakaran dito? Di po ba? So, yung po ba ay mga kalusot? Mapupunta sa ombudsman o sa DOJ? Malamang hindi. Palagay na natin nakalusot kasi matino yung pulis diba? Hindi siya kumbaga lumuhod doon sa congressman, sa mayor. Pumunta siya sa DOJ. Ito ba ang DOJ, hindi ariglo ni mayor, ni congressman. At itong DOJ, halimbawa si mayor, congressman, malakas ang kapit sa Pangulo. Pangulo, ano ba naman ito? Bakit mo nga ito? Di nga ba si Carandang, Melchor Arthur Carandang, Deputy Overall Ombudsman pa yun, nasibak sa pwesto. Di po ba? Yan po kalakaran sa atin Ano ba? Ngayon, hindi si prosecutor naman. Talagang matigas ang paninindigan. Inilaban, ng pukpukan. Sino bang pinukpok nitong ni prosecutor? Dinapareglo. Tingin nyo ba yung judge hindi ariglohin ng ulimbat dito? Ang system pa talaga rito, kung sindikato yung buong gobyerno at yung Pangulo ang mastermind. Hindi natin sinasabi na posibleng si Pangulong Marcos ang mastermind po dito sa sindikatong gobyerno. Ang sinasabi lamang po natin na mataas ang porsyento na nangyayari yan sa ating bayang magiliw. Hindi po ba? So, ano mangyayari? At siyempre, pinakahuling-uli, na pillars of justice, yung ating kulungan. Dapat yung kulungan, pambihira. Yung kulungan na yan, dapat tinitingnan din yan. Mino-monitor din yan. Ano po? Sa tunay na demokrasya. So, paano? Gawin po natin tunay ang ating demokrasya. Dapat lang gawin po natin tunay. Ang tunay po na demokrasya, katulad po ng meron sa Amerika, kung saan hinugot natin ang ating pong demokrasya. Paano bang kalakaran doon? Tanggalin mo na, ibalandra mo na natin itong ating anik-anik. Ano po, para malinaw na, maliwanag pa kung ano po yung ating ipinaglalaban po. Sapagkat ibibida ko lang ng konti sa inyo. Ako po matagal nang nag-a-advocate ng pagpairal ng jury justice system sa bansa. Ito po yung 5 pillars of justice system of the Philippines at international po. So punta tayo ngayon sa totoong 5 pillars of justice sa totoong demokrasya. Komunidad pa rin ang kumbaga base, ang baseline, diba? Sapagkat lahat naman ng diski mo empleyado sa gobyerno, miyembro yan ng komunidad di ba ba? So nakapotent, napaka-potent po na weapon, po, force multiplier. Siyempre, tayo mga mamayan naman, ang gobyerno government of the people, di po ba? Sa tunay na demokrasya. So, anong gagawin? Gagawin po, halimbawa, ikaw,
empleyado ka sa Office of the Vice President. Ikaw ay janitor doon o janitress. No? O kaya ikaw ay accountant doon. Matino ka. Hindi mo masisigmura. Kahit na binibigyan ka ng lagay, ayaw mo, tinatanggihan mo. Pero alam mo na may nangyayaring anomalya. O, sa bidding, paano niluluto, alam mo, kasi insider ka eh. So, gusto mo magsumbong. Ano gagawin mo? Gumawa ka ng naratibo. Ikwento mo kung ano ang modus operandi. Lakipan mo ng mga dokumento kahit na Xerox copy lang. Kahit na picturean mo lang yung mga dokumento. Katulad nga na sinabi kanina ng ating Pangulo, yung mga proyektong dispaningado, picture-picturean nyo. Padala nyo sa akin nang sa ganun ay ating makilatis. At mahabol natin yung mga ungas. So, dali mo ngayon doon sa Hall of Justice. Kasi may opisina po doon. Sa lahat ng Halls of Justice, may opisina po ang Grand Jury. Itong Grand Jury, mga mamamayan po ito. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. 16 hanggang 23 katao ang minubuto ng Grand Jury. So may box po sila doon. Hindi mo kailangan magpakita sa kanila. O pakita, balandram ka mo din. Hindi ka rin kailangan na gumawa ng verified complaint o notaryadong sinumpaan sa laysa. Hindi. Kwento mo lang. Kahit na nga hearsay, tatanggapin po yan ng Grand Jury. Pagkatapos, pag-uusapan nila, collegial body ang Grand Jury. Ikakalendaryo nila kung alin doon sa mga natanggap nila na reklamo, kung alin doon ang uunahin ko nila. Pagkatapos, daming pagkatapos na. Ano po yun? Para kanino? Bahal! Si Raymond nga. Okay, so sa atin pong pagpapatuloy. So ngayon, pag napagtanto po ng Grand Jury na ito ay medyo may asin itong reklamo na ito. Anong gagawin nila? Tatawagin nila yung prosecutor. I-assign sa prosecutor yung pag-iimbestiga. At gagawa po isusupuin na nila yung record. Halimbawa, may pinagawang flood control dito po sa Tugatog, sa Mikawayan. O ngayon, kung sino po yung ponente ng proyektong yan, DPWH, kasi usually, yung pondo po sa DPWH. Pero naka-assign kung sinong politiko ang ponente. Ibig sabihin, siya po ang magtitimon kung sinong kontraktor ang papasukin at kung magkano ang kakatungin sa pondo. Pasikreto lang yan. Hindi naman na binubulgar yan. Kasi bawal Di ba? Ang mga nasa executive, maging sa legislative, ang kanila, yung legislative pala, wala po silang karapatan na i-execute ang proyekto. So, sila lang ang nag-a-appropriate ng pondo. Pero alam nyo naman, matatalino ating mga mambabatas, they're the best politicians that money can buy. So, nasusumon yung mga dokumento. Sama mo na siguro riyan yung bidding process. At pagka nakitaan ng Grand Jury ng anomalya doon sa pagpapatupad ng proyekto, abay, ibabato ngayon nila, maglalabas sila ng indictment para
sa hukumang trial by jury naman, lilitisin. Jury trial. Opo. Sa madaling salita, ito pong grand jury na tumutuklas kung may probable cause o wala, ay hindi po pwedeng sindikatuhin ng kahit na sinong Poncio Pilato sa gobyerno. Ito po mga prosecutor, hindi na rin po kayang hawakan sa liig ng kahit pangulo ng bansa. Di po. Independently, maipatutupad po nila ang kanilang tungkulin. Nang hindi po sila nangangamba na sila po ay reresbakan kapag hindi po sila sumunod sa illegal na utos. Sapagkat halimbawa katulad ni Karandang, sinibak siya ni Digonggong, pwede po niyang sampahan ng kaso si Digonggong. Reinstatement, illegal dismissal, meron pa pong kaakibat yan na daños perjuicios. At hindi, walang kakayahan si Digong na sindikatuhin ito po mga hukuman. Kung jury justice system na po yung uso sa atin po. And so, nagpatuloy sa jury justice system. Ang prosecutor, ito po ngayon ang magpuprosecute ng kaso. Again, ulit ko, hindi po kayang sindikatuhin ito ng kahit na Pangulo. Sapagkat ang pinakawalang kaso ng Pangulo, pag ginawa niya yun, obstruction of justice. Pinakawalang-wala po yun. May kaakibat na kulong po yun. Kung hindi ako nagkakamali, 12 anyos ang pagkakakulong dito, isang araw. Ano po? Minimum. Okay? So yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. At siyempre, yung huhusga, mga juror, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Sa unang sikwada, rapol. Pagka yung mga lumabas sa rapol, yan po yung mga prospective jurors. Isusumon po sila na mag-report sa korte sa ganitong oras, sa ganitong araw. Kasi doon sa oras na yun, araw na yun, uumpisa na yung paglilitis sa kaso. I-orient sila pagdating nila sa regional trial court, i-orient po sila, ano ba ang papel na gagampanan natin ninyo dito? Paano nyo huhusgan ang kaso? Gamit ang sentido común ng pagkaraniwang tao, hahanapin ng mga juror ang katotohanan. Opo, hindi po batas ang hahanapin ng juror, katotohanan. At paghanap ng katotohanan, abay kahit 7-year-old idiot, may kakayanan na hanapin si katotohanan. So, antimano, yung pong kaungasan kaisipan, sinasabi ng iba na walang kakayahan ng Pilipino na umusga sa kaso sapagkat karamihan po sa atin, grade 1 na ang tinapos, may back subject pa. At wala silang kaalaman patungkol sa, hindi malalim ang kaalaman na sa batas. Wala po yan. Hindi po factor yan. Sapagkat inuulit ko, ang hinahanap po lamang ng mga trial jurors ay ang katotohanan. Kumbaga, didiscovery nila kung sino ang sinungaling, yung bang nag-aakusa o yung pong inaakusahan. Batay sa mga ebidensya, testimonya na aprobado naman dahil germane to the case ng judge. May judge pa rin po. Pero ang judge, presiding officer lang ito, parang referee. Diba? Pag sinabi niyang ng prosecutor o depensa na ito ipapasok ng ebidensya, kikilatisin ng judge kung ito ba alinsunod sa mga umiiral na batas o hindi. Pag alinsunod, sige, pasok. Ilapag mo yan, iharap mo yan sa mga jurors. Ang sisintensya, judge din po. Pagka ang hatol ng juror ay guilty. At pag humatol po ang mga juror, hindi na po maraming palabok pa. Hindi katulad ng ginagawa ng judge sa atin ngayon, na ang daming palusot. No? O katulad nung ginawa ni Lenin, abay 97 pages po. Ang daming palusot, ang daming palso, ang daming kasinungalingan, ang daming hindi totoo. Pareho lang yan, di ba? Kasinungalingan at hindi totoo.
At siyempre, may paglabag pa nga sa mismong saligang batas. Ala namang karapatan ang Korte Suprema na manghimasok sa kasong impeachment. Mas lalong wala naman silang karapatan na baguhin, palitan ang letra at espiritu ng saligang batas. Yung kung ano-ano po nila dinagdag nila, na kailangan daw may due process yung inaakusahan, kailangan bigyan ng kopya ng articles of impeachment si Sara at paharapin mo na siya doon sa Justice Committee. Wala po yan sa saligang batas. Dinagdag bawas po nila ang saligang batas. Culpable violation of the Constitution, grave abuse of discretion, obstruction of justice, usurpation of the authority of the sovereign Filipino people, na amendahan ang saligang batas. Pero mo, solo flight. Pero arbitrarily, sila-sila lang ang nag-amenda ng saligang batas. Bingo! Pandira. So sa hukuman trial by jury po, walang ganong factor. In fact, kung hukuman trial by jury ang uso sa atin ngayon, nako, malamang meron ng supwena. Ito pong 13 Judas galing sa grand jury. Teka rito, magpaliwanag. Sabagay, hindi na kailangan sila. Wala naman kasing obligasyon ng grand jury na ipatawag yung mismong inaakusahan. Sa kaso po rito, sa desisyon ng 13 Judas, isusumon naman po yung kanilang desisyon. Ano ba GR number yun? GR number bokya yata yun. At pagka nakita na nabasa ng grand jury na ito yung mga dinagdag bawas nila sa saligang batas, kasi po yung kanang desisyon, ibubunggo mo ngayon yun doon sa provision ng saligang batas. Makikita ang timano walang pakialam, walang papel, hindi po binigyan ng kahit na anong papel sa kasong impeachment ang Supreme Court. At hindi po nila po pwede pangalandakan yung kanang judicial power to review. Hindi po pwede po. Kasi wala kasi silang karapatan in the first place. At yung judicial power to review cases ng Korte Suprema, hindi po totoo na may doktrina na maliman o tama ang kanila pong application or interpretasyon sa letra at espiritu ng saligang batas ay nagiging batas. Hindi po totoo yun. Kagaguhan po yun. Sapagkat ang obligasyon po nila sa saligang batas, maging sa civil code, malinaw Kailangan tama yung kanilang application. Tama, sakto sa letra at espiritu ng saligang batas. Ano po ang kanilang interpretasyon? Sakto ba yun? Hindi po, taliwas Pero ba? Saan na tayo napunta? And so, ito pong korte, siyempre, mga jurors po, trial jurors po ang didesisyon. Malayang-malaya po sila. Hindi po sila katulad ng mga judges na under duress. Kasi po pwede po sa sigilin ng utang na yan na loob ng mga nagluklok sa kanila sa pwesto. Po pwede din po silang suhulan, or all of the above, o bantaan ang buhay nila. Itutukang po sila o kanilang pamilya kasama pa. Madalas maraming beses na po nangyayari sa ating hudikatura yan. Ilang huwes na bang, ito ba yung mga naninindigan para sa katotohanan? Para sa kanilang sinumpaan tungkulin. To defend and protect the Constitution, execute its laws, and do justice to every man. Marami na po naman. So, sa pinakauli-uli po yung kulungan. Yung kulungan po natin dito, pinatatakbo po na sindikato. At ang sindikato, mismong yung mga nangangasiwa sa kulungan. Wala pong ganyung faktor sa jury justice system, sapagkat isa sa mga tungkulin ng grand jury, periodically ini-inspect po nila yung mga kulungan. At pag in-inspection po nila yan, abay, wala po schedule Kumbaga random. Biglaan na lang pupunta sila doon mag-inspection. Kapag may nakita po sila na hindi swakto o hindi kasama sa tinatawag na best practices,
nagre-rekomenda po sila. Nagre-rekomenda kung ano ang dapat gawin doon sa kinaukulan. Po. Kung may nakita naman sila mga anomalya, abay, hahainan po nila ng indictment ang responsibleng opisyal. Halimbawa, kinakatong yung pondo sa pagkain. Halimbawa, naniningil sila ng upa doon po sa mga tulugan o sa mga kubol-kubol, mga conjugal. Nagot po sila. Mananagot po sila, matatrial by jury po sila. So yan po ang malaking pagkakaiba ng jury justice system sa ating pong kabuktutang hukuman trial by palakasan ng mga abusado, traidor at kawatan sa pamahalaan na uso sa ating bansa ever since idineklara po ng Amerika ang ating independence noong po July 4, 1946. Sapagkat nung nag-umpisa po na i-manage ng Amerika ang ating bansa noong 1902 sa pamamagitan po ng Organic Act of 1902 na gawa ng Kongreso ng Amerika, ano po kung saan ibinahagi ang mga karapatan ng Amerikano sa ating mga ninuno, po, lahat ng karapatan except the right to keep and bear arms and the right to trial by jury ang hindi po na ibinahagi sapagkat katwiran po nila hindi naman kolonya ng Pilipinas, ng Amerika. No? Ang official po na tindig, policy po ng ano sa atin, educate Filipinos, train them in democratic processes and grant them independence. At siya po namang nangyari. No? Ginampanan naman nila. And so, pamula po 1902 hanggang 1946, no, hindi nagagamit ng mga traidor, abusado, at kawatan sa pamahalaan ng mga Pilipino. No? Sapagkat as early as 1907, mayroon na po mga kongresista, assemblyman, no, ng mga Pilipino, elected. 2016 o 2017, 1917, mayroon na pong mga senador na Pilipino. No? Kanya lang, noong mga panahon yun, although wala nga trial by jury, no? Pero lahat po ng final decision ng Philippine Supreme Court ay reviewable doon sa Federal US Supreme Court. So hindi po sila makaporma. Gustuin man nila magnakaw noong mga panahon yun. Pero umpisa 1945, nako, malagwan na sila. And so, gawin po nating epektibo ang atin pong demokrasya. Gusto nyo bang magkaroon tayo ng makamtan na natin ang matagal na po itong pangarap Pinoy, ang makapagtatag na makatarungan at makataong lipunan. Panahon pa po ni Nagat Andres Bonifacio, pangarap Pinoy na po yung makapagtatag ng isang makatarungan at makataong lipunan. Hanggang ngayon, mailap pa rin po. So para po makamtan natin ang makatarungan at makataong lipunan, tara na. Tara na po sa ating pong juror people power revolution, as in empowering we, the sovereign but powerless Filipino people as jurors in a trial by jury. Hukumang soberano Pilipino. Ano ba? Jurado soberano Pilipino. Paano po natin gagawin ito? Isang sagradong boto lang po natin. Bawiin po natin ang pamahalaan sa mga abusado, traidor at kawatan na kuno ay mga politician. Ang atin pong isang sagradong boto ay ilaan po natin sa mga juror advocate candidates na magmumula sa ating hanay. Sa ating hanay. Hanay ng pwersa 99.9% it's a pwera. Lahat po tayo. Kung merong kakayanan, tumakbo po tayo sa anumang posisyon na ating gusto. Diba? That's the essence of democracy. Dapat lahat ng mga mamayan kandidato.
Kung ayaw mo naman, no, tingin mo, hindi, wala kang kakayanan, mag-recommenda ka, mag-endorso. Umpisan ko na. No, ang akin pong ini-endorso pagkapangulo 2028, no, Justice Antonio Carpio, Justice Renato Puno, Attorney Harold Respicio. Tama na rin natin dyan si BP Lenny Robredo, Ayla de Lima, Heidi Mendoza, Mayor Magalong, Mayor Vico Soto, Colonel Kirobin, General Renato P. Miranda, at marami pa po tayong mga materialist puertes. Yung po talagang bukal sa kalooban ang pagtataguyod ng kapakanan, karapatan at kinabukasan ng puwersa, 99.9% sa pera. No? Siyempre magdidesisyon kung sino ang opisyal ng mga manok ng ating pong team juror, tayo lahat, tayo mga membro, opisyalis at miyembro. No? At siyempre, sa mga may agam-agam, lahat po ng ating mga kandidato, obligadong pumirma ng covenant, sagradong kasunduan sa mga mamayan, kung saan nakaukit po doon na ang platapormang unang-unang numero 1 at kanyang dapat gawin ay ihain pagbukas ng sesyon mga sa Senado, Kongreso, at siya po ay kandidatong senador na ating sinuportahan o kaya ay kinatawan, party list, maghain ng amenda numero 1 sa Bill of Rights, karapatan ng mga mamayan sa hukuman trial by jury. Kapag hindi po niya ginawa yan, sa loob po ng reasonable period of 3 months, kailangan po siya magbitiw sa pwesto. Pag hindi po siya nagbitiw sa pwesto, yung pong kasunduan ay maaaring gamitin ng kahit na sinong botante para maghain ng petition for mandamus. Petition for mandamus sa Korte Suprema. So, pero siyempre, mangunguna din riyan yung ating pong partido. Tayo po mismo sa partido, KKK 2.0 Demokratiko, ang mangunguna sa paghahain ng mandamus petition. Sakaling hindi ginawa ng partido, it is incumbent sa bawat membro, kahit na sinong membro, na maghain. At hindi po yan po pwede tanggihan ng Korte Suprema dahil kasunduan po yan eh. Di ba? Breach of contract. Hindi po ba? At para siguraduhin ang tagumpay, tayo mismo. Puwersa 99.9%. It's a puwera. Ang makinarya politika. Ang kauna-una, pinakapaunay ambag po natin, yung tigil-tigisan sa gradong boto. Saan damakmak po ang boto natin eh? Diba? Bubulong-bulong din po tayo. Yan po ang ating obligasyon sa ating mga kakilala, kamag-anak, kaibigan, ka-Facebook, gamitin po natin ang ating dumadagundong na boses sa social media. Dahil hindi na po tayo The silent majority, no more na po tayo eh. Hindi po ba? Pag ginawa po natin yan, ang kahit na sinong bumangga sa administrasyon man o sa oposisyon, giba. Wala namang sino pa sa mga pinagpipitagan ng mga taga-oposisyon at taga-administrasyon ang may gusto maghain ng jury justice system. Panukala. Wala eh. Kasi ito ay parang nilang pinirman ang kanilang jail o hindi man death jail sentence. Ano po? At mawawala sa kanila oportunidad, mga ginintong oportunidad para manggitata sa nakaw na kayamanan. So hindi po nagagawin yun. Tayo lamang po ang makagagawa yun. Pero po, malinaw na po ba? Huwag ko kayo mag-atubili na ilapag, ibalandra po ang inyong komentaryo, pabor o kontra. Doon po sa ating YouTube juror, Mr. Juror Corosada kontra Corakot Advocacy Channel o kaya dito po sa ating Facebook account.
Sa Twitter, ganun din po. Po. Paboro kontra sa diwa ng demokrasya. Ilapag po ninyo ang inyong komentaryo, komento, at nang sa ganun po ay ating mahimay-himay, makilatis, magbalitaktakan po tayo nang magkalinawan po tayo ng gusto. At syempre, pahirit ng subscription, libre lang naman po. Pahirit din ng like, at share. Hindi po ba? Para marami po tayong maimumulat sa atin pong mga kapwa kahanay sa puwersa at sa puwera. So, paano? Dapat lang juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines. Again, ako pa rin po yung laging nakandang maglingkod. This is Juror Dr. Sixto Kitkilatis po lamang.